Welcome sa Philippine Weather Trivia. Para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So, malapit na pong makapasok sa ating area of responsibility. Ito, bagyong may international name na Bavi. Ito po ay nasa less than 300 kilometers na lamang ang layo sa ating boundary line. Kaninang hapon, yan po ay namataan ng pag-asa sa layong 1,705 kilometers na lamang east ng Central Luzon. At yan nga po ay nasa labas pa ng ating PAR. Pero kumikilos po yan na may kabilisan na 25 kilometers per hour pakanluran, hilagang kanluran. At dahil sa ganyang kalapit na lamang, maaaring mamayang madaling araw ay makapasok na po yan sa ating area of responsibility at mabibigyan ng local name na Inday. Sa ngayon, kung mapapansin nyo, is nagkakaroon po yan ng paghina o unti-unting o gradual na paghina. Yan po ay nasa super typhoon category pa rin naman ng pag-asa. Pero yan po ay nasa 185 kilometers per hour na lakas ng hangin. Yan po yung lower peak ng ating super typhoon category. At kung minsan, meron po yung mga pagbugsong maabot sa 230 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa naman po yung direktang epekto sa ating bansa. Pero kung titingnan nyo itong ating satellite image, meron na po tayong o bumabalik na yung ating southwest monsoon o habagat. Nagsisimula po yung makaka-apekto dito sa western section ng Mindanao. Meron tayong mga areas na maulap po ang panahon dyan at medyo ikataasan na yung ating tsansa ng pag-ulan. Particularly sa Zamboanga Peninsula, sa may Sarangani, Sultan Kudarat area, mostly yung nasa ibabang bahagi ng Mindanao. At habang lumalapit nga itong bagyong tatawagin nating Inday, mas madadagdagan pa po yung ating mga pag-ulan sa malaking bahagi nating bansa. Dulot po ng habagat, hindi po direktang epekto nitong bagyong Inday. Bago natin talakayin yan, silipin muna natin itong official forecast track ng pag-asa para dito sa Super Typhoon Bavi. So, narito po ang official forecast track ng pag-asa para nga dito sa Super Typhoon na may international name na Bavi. Yan nga po ay inaasahan natin makapasok ng ating area of responsibility mamayang madaling araw lang. At most probably nasa Super Typhoon category pa rin po yan. Pero base dito, meron itong paghina habang lumalapit po dito sa eastern section ng extreme northern Luzon. Yan po ay posibleng bumaba sa typhoon category lamang. Sa ngayon yan po ay nandun na sa threshold o yung pinakamababang category ng ating super typhoon. Possible po yung umabot sa typhoon category pero nasa malakas na bagyo pa rin po yan by Wednesday hanggang Thursday. Sa ngayon, hindi po natin yan inaasahang mag-landfall o tumama sa lupa. Maaari po yung makalabas ng ating area of responsibility by northern part ng Taiwan sa darating na Sabado. Pero kung papansinin nyo, yung ating bilog na ito, yung kulay orange, yung pula, yung mga malalakas na hangin na malapit sa gitna nito, hindi natin inaasang maramdaman sa anumang bahagi ng ating bansa. At kung makikita nyo yung mga video ng Rota dyan sa Guam, yun po yung ating naranasan doon. Actually, mas malakas pa dahil nasa 230 kilometers per hour na lakas ng hangin or higit pa yung mga naitala doon. Hindi natin mararamdaman yon dahil yun po ay mga areas na malapit sa gitna. Yun po yung direct hit ng ating bagyo. Sa ngayon, ito pong kulay dilaw ay sasabit po sa atin. Yan po yung ating outer wind field at outer radius ng ating bagyo na nasa 800 kilometers. So, sasabit po yan dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon, particularly sa may Cagayan, Santa Ana, at malaking bahagi ng extreme Northern Luzon. So may mga areas pa rin po sa atin na posibleng magtaas ng super typhoon, posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signal ang pag-asa kasabay nga ng paglapit nitong tatawagin nating bagyong Inday. So meron tayong mga possible direct effect niyan dito sa taas na bahagi ng ating bansa. Nararamdaman po natin dyan ang malalakas na bugso ng hangin at minsan meron din pong malalakas na mga pag-ulan. Pero sa ngayon, ang mas concern natin is yung enhancement ng habagat o yung paghila ng habagat nitong tatawagin nating bagyong Inday habang kumikilos po yan dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Yan po ay maaaring magdulot ng malawakang pag-ulan na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha. Talakayin naman natin yan. So sa ngayon nga, wala pang direktang epekto itong bagyong tatawagin nating Inday sa anumang bahagi nating bansa. Pero yung ating habagat o southwest monsoon ay unti-unti na pong bumabalik. So bukas, mas marami na po tayong mga pag-ulan, particularly sa western section ng Mindanao and western section ng Visayas. Mas madadagdagan pa po yan habang kumikilos, papalapit sa ating bansa. Ito nga ang bagyong tatawagin nating Inday. So by Thursday, mas marami na po tayong pag-ulan. Extended na po yan dito sa may area ng Mimaropa, including areas ng western Visayas. Kasama na po dyan ang Zambales, Bataan, Cavite,
Batangas, Mindoro at ang area ng Palawan, maging dito sa areas po ng western section ng Mindanao, Zamboanga Peninsula, Panay Islands at Negros Islands. Ito po ay sa darating na Thursday at mas madadagdagan pa po yan sa darating na Friday. So by Friday, malaking bahagi na po ng western section ng ating bansa. Simulan natin sa Ilocos region. So given na by Friday, sumasabit na rin po unahin na natin itong epekto ng Inday. So by Friday, Thursday to Friday, yan na yung pinakamalapit o closest approach nitong bagyong Inday sa ating bansa. So ramdam na po natin ang epekto niyan dito sa Batanes area. Ayan, sabit po yung malalakas na pagulan niyan dito sa Batanes at extreme northern Luzon. Maging po yung malalakas na hangin. Pero yung gitna o yung mata niyan, hindi po natin nakikita sumabit sa atin. Nonetheless, mayroon tayong mga pabugso-bugsong hangin dyan at mga posibleng malalakas na pagulan. Sasabit din po yung ating wind field dito sa area ng Cagayan by Thursday coming to Friday. Maliban dyan, ramdam po natin ang malalakas na hangin din ng habagat. Sa buong bansa po yan. So meron tayong mga at times breezy o yung mahangin na conditions lang at minsan meron din tayong mga gusty o yung may mga bugso rin po yung ating hangin. Pero hindi sing lakas nung nasa gitna ng bagyo. Mag-ingat pa rin po tayo kasi minsan yung mga gusty winds natin nakakapagpabuwal din ng puno. Kagaya po nung mga nabalita nung nakaraan, may nalaglagan ng puno nalaglagan ng sanga ng puno dahil sa pabugso-bugso condition. Nakapark lang yung kotse. So may mga ganun tayong pagkakataon. Although mahangin lang yung condition natin, mag-ingat pa rin po tayo dahil may mga parts pa rin na kapag dulot yan, aksidente at ng damages sa atin. Lalong-lalo doon po sa mga areas o yung mga bahay na gawa sa light materials. So again, Friday, mas marami na po tayong pagulan. Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, mag-start na rin po yung maulap na panahon natin at mas mataas na tsansa ng pagulan. Cavite at Batangas, Mindoro, Western section ng Mimaropa area, Aklan, Negros at Zamboanga Peninsula. And mas madadagdagan pa po yan by Saturday and Sunday. So magtutuloy-tuloy po yung ating mga pagulan. Saturday, palabas na po ng ating area of responsibility itong bagyong Inday, pero maulan pa rin po sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. At kung mapapansin nyo, tumatagos din po yung ating habagat dito sa Bicol Region and dito po sa area ng Visayas. Dahil wala po tayo masyadong makabundukan dyan except dito sa Mindoro. Itong nasa Luzon, epekto po yan ng kabundukan. Kung mapapansin nyo, mas kakonting ulan dito sa kanan, naharangan ng Sierra Madre. Pero yung mga nasa kaliwa, nakatapat sa habagat, meron tayong mga posibleng malalakas na pagulan dyan. Including mga areas po ng Cordillera and Baguio City, Benguet, and ito nga, Ilocos Region area. So, mayroon tayong mga possible na malalakas na hangin dyan. Especially sa mga higher elevations, mas malalakas po yung ating hangin and mas matataas po yung ating mga natatanggap na pagulan dyan. In Metro Manila, by weekend, maulan pa rin po tayo or maula pa rin po yung ating panahon and most parts ng Mimaropa. So, silipin naman natin itong rainfall advisory ng Pag-asa. Ito naman ang rainfall advisory ng Pag-asa. Para makaiwas sa redundancy o yung paulit-ulit, kinuha natin yung pinakamatataas na pagulan na. Ito nga, yung sa darating na Thursday at Friday, doon magsisimula yung ating mas maraming mga pagulan na natatanggap sa ating bansa. Ito ay magbabago pa habang mas lumalapit itong bagyong si Inday at depende pa sa lakas ng habagat natin o southwest monsoon. Pero sa ngayon, ito yung peak o ito yung pinakamas maraming pagulan na pagtaya ng Pag-asa. Nitong mga nauna dyan, yung nabanggit natin, is mga possible scattered rains lamang. And minsan, meron din po malalakas yan, especially kapag meron tayong thunderstorms. So, dito na muna tayo mag-focus. By Thursday hanggang Friday, meron na tayong mga moderate at times heavy rains sa Zambales at Bataan, gaya nga ng nabanggit din natin kanina. And dito po sa areas ng Mindoro, nandiyan yung ating mga heavy to at times intense rains. So, itong mga kulay orange, maging dito sa area ng Antique. So, ito po ay Western Visayas na. Meron din tayong mga moderate to at times heavy rains sa Palawan, itong natitirang bahagi ng Panay Islands, Negros Islands, yan, Western Visayas din po, including Lanao del Norte and Lanao del Sur. Dito po sa may area naman ng Mindanao, meron din tayong mga possible na mga malalakas na, moderate to at times heavy rains dyan. Pero again, kung mapapansin nyo dito sa rainfall advisory ng Pag-asa, yung mga areas po na walang kulay, Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa areas, Visayas, yung mga areas na wala po masyadong bundok, and ito nga, mga island region yan, is maula po yung panahon natin. Possible din po yung mga kalat-kalat na pagulan.
So most parts ng bansa natin is affected naman po ng ating habagat. Pero mostly yung ating concentration ng mga pagulan ay nasa western side nito. So malapit na nga makapasok sa ating area of responsibility, itong tatawagin nating Bagyong Inday. Sa ngayon nga, hindi natin yan inaasa maglandfall o tumama yung kanyang gitna sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero sa lawak po nito at sa hila po nito ng ating habagat, mararamdaman po natin ang epekto niyan sa mga susunod na araw pa. Lalong-lalo na sa darating na weekend. Again, doble ingat po tayo at mag-ready po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan. Maaaring idulot ng habagat na pinapalakas ng pagtawid o pagdaan ng Bagyong Inday dito sa may East Philippine Sea. Balikan natin yung bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.